Hello po mga kababayan, magandang buhay, mga kabisnes ka Papi Kalingap. Kumusta na po kayo? Muling nagbabalik, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaksyon, sariling opinion po. Balikan natin si Bong. Nakakamiss na eh. Ilang araw na rin hindi ko nabibigyan to ng reaksyon. Ang dami ng kaganapan eh. Pero bago ang lahat, maraming salamat po to my new subscribers. Thank you po sa suporta ninyo. I think nasa 6,000 plus na. Hindi ko lang matandaan yung eksaktong figure niya. So maraming salamat po. Nadagdagan siya. God bless po sa inyo. And to my silent viewers, thank you sa suporta. Nandiyan sa comment section, thank you. Mga nanonood, nagbo-views, thank you rin po sa inyo. And support po natin, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kasamahan ko pong reactors sa Ka-Business Official, and mga kaguwangs din po. And also, support din natin sila Kuya Bral Santos Matubang, sila Kalinga Prab, si Ate Edna, ayan, and si Jack Tapia Matubang, at ang mga reactor din pong kasamahan ko sa Kalingap, mga Karepa reactors, at buong Kalingap team. So, tulungan lang po tayo, at salamat sa oras, sa minuto na ginugugol ninyo para mapanood ang aming mga ginagawang reaction. Malaking bagay po yun sa amin. So, ito ngayon, may marites eh. Si Bong po ang ating topic ngayon kasi yung huling nakausap ito nila Kuya Bukno, yung time na naghatid sila, nakita nila si Bong, naghatid sila ng bigas kay Nanay Nernie, yung lola na malapit doon sa bahay nila Bong. Hindi na kasama ron si Bong kasi nga gabi na at saka nagtatagay na naman. At ito, nabanggit doon ni Bong na uuwi na lang siya kung hindi Friday, Saturday, mga ganon. So yung narinig kong live dito sa sa kanyang ex, Sunday. Kasi, may portion doon na nagsalita si Bong. Hindi sila nagkausap. Parang ganon ang nangyari eh. Siguro ni-record na lang, binidyohan na lang yun. Kasi hindi sila nagpang-abot. So ito muna, pakinggan ho natin. Kasi ito ho ang bibigyan ko ng aking reaction. Sana po marinig ninyo ng maayos. Try ko pong i-volume. Ito po. Ngayon, di ko nasagot yung tawag. Nandito na pala. Paparinig ko na lang yung boses, guys, kasi mahirap. Yun. So, hindi niya pala nasagot yung tawag. Ito nandito tayo sa social media. Nakapublic ang kanyang live. Kaya, pwede natin itong mapakinggan, mareaksyonan dahil kailangan natin ng proof. May kinalaman ito kay Bong since binablog na naririnig natin si Bong sa kanya. So, andito tayo para magbigay rin ng ating opinion dahil syempre, nasa grupo tayo ng Ka-Business Official, Ka-Business Family. Diba? So, tingnan natin kasi magbibigay po ako ng aking point of view dito sa magiging epekto sa nangyari. Ayan, kita ba? Kita ba, guys? Baka sabihin, gawa-gawa. Ayan. Nung oras ko na siya nasagot, alas 10:05. Ayan ang sagot ko. Ito yung mga Ayan, taong blue. walang delikadesa talaga. Asan na ba? Kita ba? Nananadya itong mga to. Masyadong, maliwanag. Basta yung blue po, yan yung... Ano kayang yan yung pinupunto message niya ko. rito? Kita Yun naman, ang hindi ayan. niya sinasagot eh. Tapos, guys, Maangan. ito yung voice records niya. Okay. Voice record pala. Baka sabihin kasi hindi ko sinabi. Salamat, anak. Salamat ha. Salamat ha. Ano po, may lakan ako po. Hindi na magbubukas. Kuan ko bugas, ato may pasay. Kuan yung pero next week. Yung ngayong April, wala akong trabaho. Pasay ako. So, nagtanong si Bong kung bukas nandun si ate or si ma'am. Ngayon sabi niya, may message mahaba. Natatakot daw siya na umuwi kasi may mga nagsasabi sa kanya na ikukulong siya pag umuwi siya. So, sabi niya, naibigay ko na pera. Oh, nagtatanong if available ako bukas, si ate nga, kasi pupunta daw siya. Sana hindi masundan. Sabi ko, baka maaga dito ako bahay. So, possible, kung hindi masusundan ngayon o bukas, pwede naman ako umuwi. Kasi, syempre, 'di ba, may mga nagsasabi sa kanya na ikukulong siya pag umuwi siya. So, sabi niya, naibigay ko na pera. Oh, nagtatanong if available ako bukas, si ate nga, kasi pupunta daw siya. Sana hindi masundan. Sabi ko, baka maaga dito ako bahay. So, possible, kung hindi masusundan ngayon o bukas,
makapag-usap. Pero huwag kayong mag-alala guys, pauuwiin natin at tatanungin pa rin, okay? Okay, so yun mga ka-business. Narinig ko natin doon sa sinabi ng ex ni Bong. Binigyan nila ng pera. So, hindi sila nagpang-abot, hindi sila nagkausap. So, possible bukas daw, Monday, kausap sila. At sinabi niya dito, gusto nga rin niya talagang sasabihan pa rin niya na umuwi daw. Sa totoo lang, ang nangyayari dito, kabaliktaran. At sino naman kaya ang nagpapakalat ng mga fake news na magsasabing ayaw umuwi ni Bong dahil nga ipapakulong? Wala naman nagsasabi ng ganun. Inano nila to yung isip ni Bong, ano bang tawag ito? Tinataniman nila ng hindi maganda. Samantalang wala namang sinasabing ganun sila ka-business. Pero okay lang para sa akin. Ito para sa akin lang. Diyan, okay na yan si Bong sa kalsada. Yun naman ang gusto niya. Yung itsura niya, di ba, ang payat na. Sinungaling na rin kasi ito si Bong. Alam mo, sa totoo lang, yung awa, alam ko marami dyan, yung awa kay Bong, napapalitan na ng inis dahil sa kanyang ginagawa. At lalo na ito ngayon na, ayan, meron siyang ayuda. Binibigyan ng kanyang ex. So, mas lalong hindi ito uuwi kasi meron nagsusuporta sa kanya. Pero okay, maganda yun maganda yun na kahit paano, may nagbibigay sa kanya. Kung tutusin, may pera naman siya doon kila ka-business. Yun ang pinili ni Bong na buhay. Sa kalsada siya, mga lakal. Ayan, yung sinasabi niyang ayaw na niya sa ex niya, kung ayaw mo na talaga, dapat wala ka ng connection. Pero ayan, nandiyan pa rin. Siyempre, gamitan na lang yan. Ganun ang nangyayari Diba? Malinaw na malinaw Wala na si Bong, ano na siya. Siguro, darating yung panahon na kung makakabalik man siya, babalik man kila ka-business, baka may sakit na to. Yung walang mag-ano niyan kay Bong sa kalsada. Ka-business lang ang mag-aasikaso niyan, sa totoo lang. Kaya ngayon, sige Bong, magpagana-gana ka. Pero kung sakasakali man halimbawa lang, magkasakit si Bong, inabot sa kalsada, kontakin si Clarissa, o yung mo dito, asawa-asawahan mo, diba, ipakuha sa kanya. Total, yun naman ang gusto niya, diba? Doon naman sila masaya. Dapat ganun ang gawin, kung sakasakali. Kung tanggapin nila. Kung turuan ng leksyon, yun ang gusto, diba? Sa totoo lang, nakakaubos ng pasensya. Pero sila pinuno ka-business kasi ang haba Ang haba ng pasensya nila dito kay Bong. So ngayon, dito, ano yung epekto nga nito sa pagbibigay ng ex niya ng ayuda, pera. So, pinupuntahan doon ni Bong yung connection ng kanyang ex. So, ibig sabihin nun, kahit wala man ng pera si Bong, meron siyang matatakbuhan. Meron siyang mapupuntahan. Hindi siya babalik doon sa kinaka-business kasi meron siyang inaasahan. Meron siyang aasahan. Hanggat kinakausap siya, pinapansin siya ni Clarissa, nag-uusap silang dalawa. Ayos yun. Diba? So, good luck sa inyo, Clarissa. At ito naman para kay Jinky bago ako magtapos sa aking reaction. Para sa'yo, Jinky, ikaw na lang ang mag-adjust. Huwag ka nang umasa dahil wala kang mapapala. Sa totoo lang, prangkahan tayo, Jinky. Wala. Nakita mo naman ang sitwasyon ni Bong. Lolokohin ka lang. 50-50. Halimbawa, ayan, nagkaharap kayo, nagkabalikan kayo. Yung utak ni Bong, nandoon pa rin yun Nandoon pa rin. Hindi niya makalimutan yun kasi syempre may pinagdaanan na sila. Kumbaga meron silang naging karanasan. Kaya hindi niya makakalimutan yun. Yun ang una niya Kaya ikaw, kung ako sa'yo, Jinky, move on ka. Huwag mo sayangin yung buhay mo kay Bong. Sa totoo lang. Huwag mo sayangin. Lahat ng nangyayari kasi sa atin, merong Sabi nga, everything happens for a reason. So, possible na yan, Jinky, yung reason na nangyari. Ayan, yung biglaan, umayaw ka, tapos andyan ka na naman uli. Wala pa din Wala pa din. So, ano na lang, kalimutan mo na, hanap ka ng iba. Hanap ka ng kano. Diba? Pero kung ako sa'yo, Jinky, isa pa, para makatulong ka talaga sa magulang mo, ang hirap dyan sa Pilipinas. Aminin na natin, ang hirap. Kumuha ka ng passport. Mag-abroad ka. Pero wag dito sa sa close country. Maraming mga open country. Mga Asian country.
Marami. Mag-abroad ka, Jinky. Mas ano pa, i-enjoy mo yung buhay mo habang wala ka pang asawa. Kasi pag may asawa ka na, mabuburo yung buhay mo. Sa bahay ka na lang, alaga ng mga anak mo, gano'n. Mabuti, kung mapapangasawa mo paano kung si Bong? Pasaway pa. Di, tatanda ka kaagad, ikaw ang magdadala. Kaya mag-isip ka din ng mga positibo. Subukan mo, kumuha ka ng passport para sa akin. May mararating ka. Kasi ang buhay natin tayo ang namimili Nakikita mo naman ang ginagawa ni Bong. Hindi magiging maganda ang mo dito, sa totoo lang. Pasensya po sa mga nagmamahal kay Bong. Nandyan na din naman ako, kaya lang syempre nakikita natin lugmok siya sa kanyang bisyo. Hindi na siya magbabago pagka ganyan. Oo, sandali lang, meron, ilang buwan, tapos babalik na naman kasi uhaw Bisyo na hanap-hanap na ng kanyang katawan. Kaya wag mo isugal, Jinky, yung buhay sa katulad ni Bong. Wag, marami ka pang gaganda pa yung future. Yeah? So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sa mga nanood, views, sa 20 plus yata. Sige lang, maraming salamat po doon sa mga nanood sa aking ginawang reaction. At congratulations pala kay Mrs. Ka-Business dahil monetize na ang kanyang YouTube channel. Yan. At congratulations din kila Kalinga Prab, Baby Boy again. Kanilang pangalawang nag-ano sila ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Sige lang, gagawa ko lang pang ibang reaction yun. Yan, so hanggang dito na muna ako, mga ka-business. Maraming salamat po. So, ingat po tayong lahat. Huwag na muna ako mag-shoutout. Hanggang dito na muna. To God be the glory.